So, kumusta mga ka-Noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino Noisy. So, ngayong araw, manonood tayo ng video patungkol nga ito sa pagpapalakas ng Pilipinas. Tapos, may something na itong China umi-epal dito sa bansa natin. Like, nagagalit sila kung may madagdag na depensa sa atin or may mga madagdag na malalakas na armas sa atin. Like, sobrang nagagalit talaga sila, men. Parang may naalala ko. Yun, mga pro-China na Pilipino. Galit din sila kung aanib tayo sa iba, diba? So, anyways, mamaya na yan. So, panonorin natin ito mula kay Echo. Ang video ito ay may pamagat na China nagalit sa bagong armas na dumating sa Pinas. Kaalaman, Echo. So, yun, bago natin simulan, Echo, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino Noisy. So, din na natin ito patatagalin pa, pagkaagawin pa ng China. Again, ang video ito ay may pamagat na China nagalit sa bagong armas na dumating sa Pinas. Kaalaman, Echo. So, like, comment, share, subscribe. Start. Galit na galit. So, Echo, support nyo yan, guys. Eto na. Ating alamin at suriin ang BrahMos missile dumating na sa Ayun. Pilipinas. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe Subscribe, at i-hit ang notification Echo. bell para maging updated ka sa mga susunod na video. Ganito yung mga updates niya about sa mga Philippine current events or current news. Yun. Sa patuloy na kaguluhan na nangyayari sa iba't ibang parte ng ating mundo, ang Pilipinas ay narapat lang talagang palakasin pa ang mga armas, sundalo at ekonomiya ng Kaso ating lang yung bansa. mga pro-Filipino, pro-China dyan, galit sila, men. Ayaw nilang magpalakas tayo, men. Kasi daw nagagalit yung China. Mga inging pala eh. Kaya nga nagpapalakas tayo para hindi tayo basta-bastang bulihin or pagalitan ng China, di ba? Ang tingin ng China sa atin, probinsya? Inang yan. Sapagkat ang pagpapaulan ng mga missiles na siyang nagiging paraan para sa bakbakan sa ngayon. Alam mo ba na papasok na rin sa Pilipinas ang supersonic missile era? At ito ay resulta ng proyektong isinasagawa Yun, ng ating Administrasyong gobyerno. Marcos. Gaano nga ba kalakas ngayon ang Ito na. Pilipinas? Gaano nga ba tayo kahanda sa makabagong paraan ng pagdigma? Yun. Ano kaya? Alam mo ba na inanunsyo na ng India at ng Pilipinas ang pag-deliver ng unang batch ng BrahMos supersonic missile sa ating bansa? Noong January 2022 ay sinagawa nga ng Pilipinas at India ang $375 million deals sa tatlong supersonic missile na ito. Grabe, no? At take note na tayo ang kauna-unahang bansa na nakatanggap ng variant na ito ng BrahMos. Ano ba yan? India at Russia ba? Yung flag? Kita nyo yung flag na nasa dulo ng S? Tatlong supersonic missile na ito. At take note na tayo ang kauna-unahang bansa Yan na ba? nakatanggap Russian flag ba yan? Comment nga kayo sa baba, guys. Kalimutan ko eh. Basta itong isang flag, India to. Tuloy. ng variant na ito ng BrahMos. Kahit na marami na din bansa ang nakipag-deal sa India para dito, ang first batch nga ay Wait diniliver lang, BrahMos supersonic cruise missiles delivered to the Philippines by India. To the two countries had signed a deal with USD 375 million. Ooh, mahal. gamit ang transport aircraft ng Indian Air Force. At dahil nga sa mainit ang mata ng China sa Pilipinas at India, mas lalo silang nag-init nang malaman nila na ipoposisyon ng mga missiles na ito malapit kung saan target nilang agawin Ayun. sa ating bansa. Hindi may pagkakaila na ito ang isa sa pinakapopular na malakas na armas na mayroon ang India. Ito ay resulta ng pakikipagsapalaran ng Russia at India Okay, Russia sa nga. pagpagawa Tama ba ako? Comment nga kayo, guys, kung tama ako. Pero parang familiar kasi yung flag eh. Russiahan ako. I mean, nara-Russiahan ako sa flag na yun. ng mga makabagong armas
upang palakasin ang puwersa ng kanilang bansa. Pinagsama itong likha ng Indian Defense Research and Development Organization or DRDO at ang Russian Federation NPO. Kanila itong hinango sa Yakhont missile na kanilang lalong pinalakas gamit at ang mas makabagong teknolohiya. At resulta nito ay may kakayahan ng BrahMos missile na i-launch sa kahit ano pa mang Grabe. platform, katulad ng submarine, airplanes, ship, at kahit pa sa lupa. Grabe, no? Sobrang daming gamit niya, men. Tapos, ito yung pilit pinipigil ng mga Filipino pro-China dyan na kesyo, wag daw tayong tumanggap ng mga ganyan sa ibang bansa kasi nagagalit daw ang China. Like, hello! Hello! Nag-iisip ba kayo na mabotsay? Grabe naman kayo. Alangan naman tumunganga lang tayo. Wala tayo gagawin. May sukat ito na umaabot ng 9 meters at bigat na 3 tons. Isa ito sa pinakakinatatakutang armas pandigma ng India. Ito ay isang medium-range ramjet supersonic cruise missile. Ito rin ay may bilis na Mach 2.8. Alam mo ba na ang bilis nito ay maikumpara sa 3 bilis ng mas mabibilis na speed of sounds? At ito rin ang kauna-unahang export ng India ng ganitong klase ng missiles Kaya nila. din, ito din yung isa sa dahilan kung bakit hindi basta-bastang nababraso or nasusugod ng China yung India. Kasi palaban din yung India, men. Like, alam din nila ba na, kala nyo siguro magpapalakas din kami dito. Madumi lang yung mga pagkain namin, pero giyera tayo. Good luck. Tuloy. Ang BrahMos missile ay isa sa pinakamalakas na supersonikong missile sa mundo. Ito ay may kakayahang magdala ng iba't ibang uri ng warheads at maaaring gamitin laban sa mga target sa lupa Yun, at nice. dagat. Ang BrahMos missile ay kilala sa kanyang mabilis na bilis at umaabot ng hanggang Grabe, 2.8 May parang pala siya. Tawag dyan, min. Scale, hasang, kaliskis. May tawag dyan eh. Kalimutan ko talaga, min. Pasensya na, may mental back ako. Yung pula ba? Yung kulay pula. Di ba may tawag dyan? Pakpak. Hindi siya pakpak eh. Parang, basta, paki-comment na lang sa baba. Babasahin ko yung min. at mahigit 3,400 kilometro Yun. bawat oras na nagbibigay sa kanya ng matinding kapangyarihan at kakayahan na magsagawa ng pag-atake mula sa malalayong Grabe, no? distansya. Bukod dito, ang missiles ay may mataas na precision at pwersang pampasabog at ginagawa itong formidableng armas sa Oh. modernong digmaan. Walang problema kung tayo ay nag-aangkat Tama. ng mga armas at kagamitan upang patasin ang pwersa at proteksyon ng Tama. ating bansa. Sapagkat normal naman itong ginagawa sa lahat ng parte ng Kasi ating bawat mundo. bansa kasi may kanya-kanyang specialty. Kaya yan din talaga yung isa sa ipinagdarasal ko or ipinag-pray ko na sana nga yung yung mga Filipino scientists natin ay suportahan talaga sila ng gobyerno like pondohan talaga sila ba na makagawa sila ng magagandang pang-atake ng mga pandigma, di ba? Para naman magamit din natin at the same time makatipid tayo, di ba? Pwede pa natin siyang gawing ibenta din natin sa ibang bansa, which is uunlad din yung ekonomiya natin, di ba? Sana nga lang kasi yung mga Pilipino sobrang tatalino Kita nyo naman kadalasang mga sumisikat dyan sa ibang bansa. Mga Pilipino naman yan eh. Yung mga scientist na yan. Kaso nga lang dapat talaga pagtuunan talaga sila ng pansin ng gobyerno. Nakakalungkot kasi na doon sila gumagawa ng mga piyesa sa ibang bansa, di ba? Tapos yung ibang bansa yung umaasenso. Tuloy. Ngunit lagi sana nating iisipin ang kapakanan ng mga bawat mamayan sa nasasakupan Tama. ng ating bansa.
Naway matuldukal na ang mga alitan at awayan ng iba't ibang bansa upang hindi na maipit pa ang walang kamuwang-muwang na sibilyan. Tapos Ito tayo pa sana ay dito, itong, tayo na pumapabor tayo sa pagpapalakas ng depensa. Tayo pa yung pinaparatangan ng mga pro-China men na gustong-gusto daw natin ng gulo. Like, sino bang tao na hunghang na gusto ng gulo men? Ang gusto lang naman natin, didepensa lang naman tayo, di ba? Huwag nyo kong sabihan dyan na tinitrigger nyo kasi yung China kapag ka nakipagkaibigan kayo sa US. So what more na lang kung wala yung US men? Do you think may stop yung China? Hindi na mag-aatubili yan. Diretsahan na yan. Kunin agad yung WPS dyan. Baka wala na makakatapak sa teritoryo natin na Pilipino. Di kasi kayo di yung mga pro-China. Gamitin sa seguridad ng bansa, huwag sa digmaan at gera. Katahimikan at kapayapaan, huwag sana Tama naman. digmaan. Ang relasyon ng India at Pilipinas ay maaaring ituring na may ilang aspeto sa ugnayan. Ang konteksto ng diplomasya at ekonomiya, ang dalawang bansa ay nagpapatuloy sa pakikipagtulungan ng iba't ibang larangan. Ang India at Pilipinas ay may matagal na diplomatikong ugnayan. Parehong miyembro sila ng iba't ibang international na organisasyon tulad ng United Nations, ASEAN or Association of Southeast Asian Nations at iba pa. Ang mga pagpupulong sa mga pandaigdigang forum at pagtanggap ng mataas na opisyal mula sa bawat bansa ay nagpapatibay sa kanilang ugnayan. Ang dalawang bansa ay may potensyal na pakipagtulungan sa larangan ng seguridad, partikular na sa pagpapalakas ng kapasidad ng Pilipinas. Bihira lang men yung pwede magtanong, meron bang bansa dito men na solo lang siya? Like wala siyang ally, wala siyang kapartido. Kasi para sa akin parang wala naman. Comment nga kayo sa baba kung merong bansa dyan na solo lang talaga. Walang inaaniban or walang inaalyansa. Like wala siyang pake, solo lang talaga siya. Comment nga kayo sa baba kung meron kayong alam na bansa na walang allies men. Tuloy. Pagtatayo ng kanilang depensa. Ang India ay may advanced na teknolohiya sa military at pwedeng mag-alok ng tulong na magpapabuti sa kakayahan Yun. ng Pilipinas. Sa mga aspeto Grabe. tulad ng pagsubok sa armas, pagpapatayo ng mga pasilidad, at training para sa mga personnel. Grabe oh. Gaya ng iba pang malalakas at dekalibring armas, ang BrahMos Acquisition Project ay hindi lang nakatuon sa pagbili ng unit. Bagkus, kailangan din ng ang bansa na bibili nito na may malawak na kaalaman at training kung paano ito gagamitin. Yan yung gamit ng balikatan. 'Di ba? Nagsisharean sila ng idea ba? Hindi porket nakikipagbalikatan ka. Wala na preparing for war. Hunghang lang din talaga Bakit yung mga security guard ba sinasanay ba sila for gulo? 'Di ba? Parang for peace lang naman sila or for peacemaker or to prevent sa mga gulo. Hindi naman talaga sila sinasanay na manggugulo yung mga security guard na mga inilalagay sa mga mall, sa mga Palawan Pawn Shop, sa mga maliliit na mga tindahan, 'di ba? Same lang din dito, exercises siya. Existence yung exercises but not truly na forward talaga siya. Pero syempre, China naman yan. Iisipin talaga nila yung mas negative pa sa negative kasi syempre, mayabang sila or yung mga galawan nila ay mga pambabraso style. Kaya naman, parang lang din sila. Takot sila sa sarili nilang multo. Kasi yung kagagawa nila, takot sila na gawin ng iba sa kanila. 'Di ba? Yun siguro yun. Tuloy. Sapagkat ito ay hindi basta-basta na armas. Pero alam mo ba na hindi ito problema ng Pilipinas? Sapagkat matagal na tayong nag-aantay at matagal nang handa ang ating sandatang lakas sa paggamit ng BrahMos. Alam mo ba na nakumpleto na ng ilang Philippine Navy personnel ang kanilang training Grabe, sa no? India bilang operators ng soon-to-be-delivered na BrahMos Talaga ba? missiles? Noong nagdaang taong pa lang,
ay sinimulan na ang kanilang training sa parehong pag-operate at maintenance ng nasabing Grabe, no? missiles. Lubos na humanga ang mga Indiano sa mga pinadala ng Pilipinas sapagkat halos na 3 linggo lamang ng training ang nasagawa nila. Pero naipasa na agad ang required skill sa pag-operate Mga nito. Pilipino men, mga fast learner. Tapos minamaliit lang ng kapwa Pilipino. Like, ewan. Isa sa planong inilatag noon ay ipopwesto ang biniling BrahMos missiles sa mga isla malapit sa West Philippine Sea. Sapagkat batid pa rin natin magpahanggang sa ngayon ay patindi pa rin ng patindi ang sitwasyon sa mga bahurang nasasakupan natin laban sa China. Maliban sa MRF at submarine acquisition, may ihahanay talaga natin ng BrahMos sa pinaka-inaantay na mailista sa inventaryo ng Pilipinas. At ito ay higit na makakatulong upang maiwasan na din ang pangharas ng mga banyaga Fights na sa yan. ating Kung mga meron tayo mga 500 yan, goods na yun. kababayan. Ano na nga ba ang level ng ating bansa pagdating sa ekonomiya, militar at mga kagamitang ano na? pandigma? Sa paglipas ng panahon ay umaangat mga batayo o patuloy pa ding nangungulelat sa mga katabi nating bansa. Sa iyong palagay, sapat na nga ba ang lakas at taglay ng ating bansa upang protektahan tayo sa mga mananakop at mapang-abusong dayuhan? O kinakailangan pa nating palakasin pa ang seguridad ng ating bansa sa pamamagitan ng pagbili ng malalakas sa iba't ibang panig na armas ng mundo upang tayo ay di naapihin pa ng mga agresibong mapagkamkam Tama. sa teritoryo at hindi na dumepende pa sa iba. At ilan lamang yan Teka lang tapusin. sa mga impormasyon patungkol sa BrahMos missile na dumating na sa Pilipinas. Kung nagustuhan mo ang So ayun, mula kay Echo, subscribe nyo yan, men. Original video link in the description box below. Panoorin nyo yung mga videos niya, i-like, i-subscribe nyo. Tapos syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino AC. So kita nyo naman, men, ang huling tanong nga dito ni Mr. Echo is, sapat na ba or may palag na ba tayo? Actually, for me, ang Pilipinas ay mahina pa rin talaga kung itatapat natin ito sa China. Like, for sure, alam naman natin yan. Mahina talaga yung Pilipinas, men. Hindi ko kinakailayan. Yan nga yung dahilan, di ba, kung bakit meron tayong mga Filipino na nagiging fraud China. Pero, yun nga, ginagawa niya ng paraan ng ating mahal na Pangulo na meron tayong alyansa, which is, meron tayong makukuhang benepisyo dun sa Mutual Defense Treaty ng Amerika. So, nagpapalakas tayo. Tapos ngayon naman, ito namang mga pro-China pa rin. Sasabihin naman nila, meron silang takot na baka daw bigyan lang tayo ng armas ng Amerika. Buti na ngayon, meron tayong armas eh. Kaysa naman atakihin tayo tapos wala pa tayong armas, di ba? Di ba? Pero yun, naipaliwanag naman din na yung saklaw nga ng MDT ay kung aatakihin nga daw tayo tapos nag-activate yan. I mean, hindi kasi pwedeng tayo yung nagiging agresibo, men eh. Hindi tayo yung manguna, like ang parang yung nilinaw nga dito, 'di ba, na ang makakapag-activate ng Mutual Defense Treaty ay kapag merong nadedo na mga personnel natin like Coast Guard, AFP or whatsoever. Pero yun nga, ito din yung isa sa sad part kasi mahaba-habang laban pa to. Tapos sana nga yung mga nakatoka dyan sa West Philippine Sea ay wag silang basta-basta ma-provoke ng China or madala sa galit nila. Like, din talaga, men, I mean, hindi talaga sila dapat magpabitag sa China ba? Kasi according nga dun sa PCG, na kaya daw tayo inaano ng China para daw maglagay tayo ng Philippine Navy dyan. Tapos, yan daw kasi yung gusto ng China. Maglagay tayo ng Philippine Navy. Tapos, maglalagay din yung China ng Chinese Navy. Tapos, dun, parang tapos yun, parang mabubuksan na yung tension dyan. I mean, mas lalo pang lalala. Tapos syempre, anong iisipin ng China dyan? Na tayo, Pilipinas, yung nanguna sa China.
So, yung MDT, parang parang doon papasok ata yung kapag tayo yung nanguna, didepensahan lang tayo ng Amerika pero hindi nila tayo tutulungan sa pag-atake. Something like that. May nakita lang kasi akong video paki-correct na lang ako kung tama ba yung na-pick up ko about sa Mutual Defense Treaty na kapag ang Pilipinas yung unang nanggambala sa China ay didepensahan lang ba tayo ng Amerika at hindi nila tayo tutulungan sa pag-atake? Comment kayo sa baba, guys. Kasi parang hindi kasi valid yung yung bomba-bomba ng tubig Ewan ko lang talaga kung binomba tayo ng tubig ng China tapos gantihan natin sila ng bomba ng tubig. Do you think tayo pa rin yung at fault doon? 'Di ba? So yun lang naman, guys. Comment kayo sa baba. Again, Echo Filipino AC. So like, comment, share, subscribe. Thank you so much for watching.